Matinding awayan pala ang nangyari sa Senado kanina mga kababayan. Kaya pala suspended for the whole session yung online nila na coverage. Dahil ang backdoor negotiation nila mga kababayan na matinding awayan ang nangyari. Ang usap-usapan mga kababayan ay talagang ngayon sanang araw mga kababayan magugurgur talaga daw si Tuta Soto. Pero matinding debate ang nangyari mga kababayan. And then may tatlo pa na umabsent at hindi pwedeng makaboto. At ewan lang natin, bakit si Loren Legarda ang pinapreside nila mga kababayan at hindi si Tito Soto? Pero malakas talaga ang ugong-ugong na talagang magkakabalasahan. Gayon pa man, ang bargain na lang daw ng majority mga kababayan ay ang ipapalit kay Tito Soto ay galing din sa kanila. Si Loren Legarda na majority mga kababayan. Kaya yung mapapansin nyo daw, yung mga naiwan doon, siyam na lang sila mga kababayan. Nakatawa. Dahil ibig sabihin mga kababayan, hindi sila mapapalitan sa kanilang mga komite na hinahawakan. Gayon pa man, okay na rin yan sa atin kaysa naman si Tuta Soto mga kababayan. Pero, aantayin pa rin natin sa Lunes. Dahil ang sabi pahuhupain muna daw nila ang kanilang nag-aalab na damdamin. At palalamigin muna mga kababayan ang kanilang mga ulo daw, mga senador na nag-away-away na ngayon. Panoorin niyo po ha. Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat sa upuan ng Senate President at tawaging Madam President. Madam President! Ilan? Si Senadora Loren Legarda. Ilan o si Zubiri lang? Ang sinasabing nakaumang na humalili kay Senate President Tito Soto. Pero sa interview ni Tuta Soto mga kababayan, sabi niya, kahit senador, kahit ordinaryong senador, okay lang ako. Kahit saan daw siya ilagay mga kababayan yan, kahit hindi daw Senate President. Katalinghaga. Tapos, ang sabi niya mga kababayan, hindi naman ito term sharing, kundi power sharing. Wow! Anong power sharing yan, Tuta? Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Live! Uy, magsalita ka! Salita ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senator. Hindi daw term sharing kundi power sharing. Ano ba yan? Kilikili power sharing? Anong power dyan? President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Ayan na Ayan mga kababayan, kontrobersyal yan Thank you very much, Siya na! Madam President. Madam President! Madam President, nice to see you on the yes, session resumed. Nice to see you in your throne. Bagay sa iyo ang iyong throne, no? Yan mga kababayan, na-excite ang marami. Pero sa Lunes talaga ang Madam konfirmasyon. President. Yes, Tayo na lang natin. Ito Ito kasi mga unfair itong mga senatong mga kababayan, unfair. Bakit 3 araw lang ang sesyon nila? Ang bakasyon nila mga kababayan, 4 na araw. Soldado, bilyones pa ang mga alokables. nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado. Tingnan masaya sila mga kababayan dahil majority pa rin ang hahawak. Majority yan si mga kababayan si Loren Legarda. So ibig sabihin, mariretain nila ang kanilang mga committees mga kababayan. Masaya pa rin sila. Pero tayo, although slightly visit tayo mga kababayan dahil andyan pa rin si Narisa, mamamayagpag pa rin sila. Pero happy na rin kung matatanggal talaga yung tuta yung mga kababayan visit na yung one ball. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula sa mahabang suspensyon, si mahaba. Senador Loren Legarda na ang umupo nakaupuan ng Senate President. Si Senador Ipukpok mo yan sa ulo ni tuta. paulit-ulit siyang tinatawag Na Madam bago President, nice to see you dyan sa harapan. para sa adjournment habang nakangiti ang mga miyembro ng mayority Ngiting aso si Soto. na nasa session hall. Ano kaya pinag-usapan nito mga jablong ito? No? Si Senate President Tito Soto. wala ni isang taga mga kababayan. Taga-opposition. Ang opposition ngayon, mga Duterte ha. Huwag kayong maniwala dyan kay virus mga kababayan. Sinasabi sila daw ang opposition. No. Kahibangan yan mga kababayan. Paano ka maging opposition? Baka Marcos ka na. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move. Ang sarap ng buhay ng mga buhaya mga kababayan, I no? don't see the minority here, only the majority Kaya, This is also in cooperation with the minority. with the minority. in cooperation, yan talaga ang key point dyan mga kababayan.
in cooperation with the minority. Meaning, may involvement, mga kababayan, ang minority sa kung ano mang napag-usapan nila. Bargaining siguro itong nangyayari, mga kababayan, na sige, si Loren Legarda na lang ay ipapalit. Pero, ang tanong dito, mga kababayan, kailan? Sinabi din ni Tuta bago daw magtapos ang 20th Congress, kailan pa yan magtatapos? 2028? Ito talaga si Tuta, no? Sarap batukan. We know that Yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session Meron kami objection. Bakit kayo magbabakasyon na? Wednesday pa lang. Nung araw lang ang session, Diyos ko Lord. is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, Nine. 2026. Monday to Wednesday lang ang trabaho. Ang Thank you laki very ng much, Madam sahod, President. ang laki ng Ang allocables. talpong yan nangyari sa gitna ng ugong ng panibagong kudita. sa Pagkatapos liderato sila, ng mga Senado, kababayan, kung nagpalakpakan saan pa sila, sinasabi ha? si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tapos ang mukhang ang Blue Ribbon si Pia Cayetano. Okay rin naman. Gusto natin din si Pia Cayetano, mga kababayan, dahil ginugulpin niya si Rapi Tulfo. Domicile. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa nangyari. Presiding officer. Presiding officer lang daw siya. Si Senator Kiko, #power sharing. Matsing kasi papansin. Picture pa siya, mga kababayan. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator. Hashtag matsing. Was there an attempt po? Maybe the future president of The future daw, mga kababayan. Future. we discussed also as well. Pinapahupa pa ang tensyon Lunes daw. Our group is more solid than ever now. Unang nagpost sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge kasama si Legarda at Ayan sila, Ilan sila, mga kababayan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kung 9 lang sila, mga kababayan, o di, talo na agad. Tapos, minusan pa ni Legarda. Siya ang ipapalit Alangan naman, hindi siya boboto sa kanya sarili. o 8 na lang. Kaso lang, may absent. May absent sina dalawang Villar. Ay, bakit nag-absent ang dalawang Villar? Tapos si Rapi Tulfo. na iba pang senador na bahagi Si Erwin, asaan? ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Yan ang bumangag na, mga kababayan, Yan si Zubiri, mga kababayan. Wag na nating pagkatiwalaan yan, ha. Tapos yung si JV Sebastian din, JV Ejercito. Lagi yan kasama ni Bonjing Rimulya, Sa kanilang, mayroon silang program, mga kababayan. Si Boying Rimulya kasama si JV Ejercito. Wag nyo lang pagkatiwalaan yan, pati si Zubiri. Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Legarda. Hindi daw, kinorek daw Power sharing. Mayroon bang kaibahan? Anong power? Sasabi nila. So, ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Antayin na lang daw sa Lunes. Si Loren daw. Lunch talk para lang all's when happens when. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing daw pa kayo sa In the Senate? near future. Near future pa. Ngayon na. Para matanggal na yung tuta. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong Oh. kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang Lunes. post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Ito kasing matsing na to Tismosa. Ang pagpag, mga kababayan, tingnan niyo sa pagpag, Itong tatlong mga salot na to, mga kababayan. Ay, ito. Hindi ito dapat nanalo, no? Kaduda-duda itong pagkapanalo nila, Talagang pinilit, mga kababayan, solely for this purpose para magkaroon sila ng numbers dyan ng mga tuta. Lahat tuta, mga kababayan na Marcos. Pero sa huli, wala raw siya problema kahit anong posisyon ang hawak Ano posisyon? Magkano dyan? Janitor ka na lang, tuta. Pero may attempt pa talaga sir na magpalit ng leadership. Well, better ask them. Meron. Si Cayetano, sinabi niya. Better ask them. Ang mga kababayan na ang bigote. Alam, nagbibiro lang yun. Nagbibiro. Ikaw ang mukhang joker dyan, payaso na hindi nakakatawa. Group ng majority. Unanimous mistake din ba sila? Ako pa, Senator. Binangga mo? Ang laktas ng apog mong banggain ng Korte Suprema. Tapos, yung kasamahan mong senator, kinudita ka. Well,
I can Nakakahiya na rin. Oh, I can do it. work in the Senate. Oh, magwalis ka I dyan. can be majority leader, Maglampaso ka. minority leader, Magugas ka ng pinggan. senator, O di ba kaya ano na lang, mag-itbulaga ka na lang. Doon ka na babagay, tuta, chiche. even a regular senator. I have no problem with that. The majority thwarted an attempt on your Oh. sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it. Well, Sige, barahin nyo, harangin nyo dyan, wag nyo pa, ano, padaanin. The majority. not me. Ay, di na Sa kanina makalakad. ay nananatiling Senate President si Senador Tito Soto, pero sa text message ay sinabi mismo Pinahupa. ng Senate President na balak nila paupuin si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Pauupuin daw, mga kababayan, si Loren Legarda. So, papalitan talaga. Mayroon talagang planong palitan. Now, ang tanong, kailan? Baka mambudol yan si tuta. Tapos hindi na yan bababa. Patalsikin nyo na. Huwag nyo na patagalin. Kasi wala rin silbi si Tuta Soto, mga kababayan eh. Kahihiyan, mga kababayan. Mayroon tayong isang Senate President na gustong labagin ang Supreme Court. Gusto pa niyang wasakin, mga kababayan, ang konstitusyon. Gusto mag-charter change dahil hindi nasunod ang kanyang gusto. That is, mga kababayan, disgrace sa inyong titulo as senator. Naniniwala naman si Senator As Senate President. Robin Padilla na hindi pa kailangang palitan si Soto. Pero susuportahan niya ang balas sa Palitan mo na, Robin. Pero nauna ito, mga kababayan eh. Itong kahapon pa yan na sinabi ni Robin. Pero ngayon, mukhang gusto nang palitan. sakali makarating sa Senado ang impeachment complaint. Ibang Laban sa usapan na. aliadong si Vice President Sara Duterte. Ibang usapan na daw, mga kababayan, kung aakyat na. Sige, patalsikin nyo na si Tuta, ha? Bago aakyat ng impeachment ni Sara. Kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership, sa usapin na halimbawa, impeachment hinday. Hinday ako ayoko ng impeachment hinday. Ganyan talaga. Nauna Good job. namin ng minority bloc na wala silang sapat na bilang para patalsikin si Soto. Setyembre ng nakaraang taon, nahalal si Soto bilang Senate President kapalit ni Diyos ko, Senador Francis Escudero. Escudero. Mambalita, nakatakda pong pagbotohan ng House Committee on Justice ang De Jesus impeachment complaint. Alam na namin yan, Admar. Mayroon ng resulta. Kanina pa itong umaga kasi, mga kababayan. Po rito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Niluto na eh. Balita ni Carlo de la Peña. Nilutong Macau na. Inanunsyo ng House Committee on Justice na sa Miyerkules na, February 4, pagbobotohan ng panel kung ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Wala ay na. sufficient in substance. Naluto na. to give time to the members of Ay, Diyos ko Lord. Ito ang pangit sa mga kababayan, no? Sa paningin. Paningin ha. Hindi namin sinasabing pangit si Luis to. Sa paningin lang, mga kababayan, ang makita ang mga tao dyan sa Congress. O, anong masasabi mo dito, Atty. Trixie? Kakasuhan ang presidente hanggang February 2027. Isang Oo, taon bago ang ito na nangyayari, mga kababayan. Nabakunahan na si Bangag. presidential elections sa 2028. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice. Ang nitong bilis, mga no? reklamo. Parang hinahabol sila. Minadali nila, mga kababayan, dahil at talagang ifo-focus nila ang impeachment ni VP Sara. Sabi nila, wag na tayong mag-aksaya ng panahon dito kay Bangag dahil kunwari lang ito dito talaga tayo kay Inday. Ganyan maglaro itong mga hudas, mga kababayan. Dun sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking. Yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang 1-year bar. So if you take Nabakunahan na si Bangag, mga kababayan. Pwede tayo mag-volunteer na tayo ang tutusok sa bakuna sa puwet natin. the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, Wait, narinig no yung sinabi ni Jason sa mga kababayan, parang na daw. Hindi niya binanggit yung sino ha, pero may kutob tayo na si Ngagba yun. Yung parang nag-progress na daw, mga kababayan, yung diverticulitis ni Ngagba. Parang yung kanyang bituka, mga kababayan, large intestine, nagkulang na daw ng supply ng dugo.
Ang delikado daw yan, mga kababayan. Magre-resulta daw yan sa paghirap sa pagtae. Oh, ayan, sa kakatawag nilang dutae, mga kababayan. Hindi na makatae daw si Bangag. Yan talaga ang sabi nila. Hirap na daw yung tumai. Kumbaga, siseryoso Pwet pa more. ba natin yung buong proceedings, samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang Obvious. ayun na ang punteriya. Lotong To Macau. inoculate the president for a year. Inoculate. Bakunahan. Bukod sa De Jesus complaint, nakatakda ring pagbotohan sa House Diyan na namang visit. Committee on Justice ang sufficiency in Lalo pang mga buisit din, substance ng Makabayan complaint. Makabuang. Ang nakakapagtaka talaga, mga kababayan, after na-reject, di ba? Nag-e-expect tayo ng violent reaction, mga kababayan. Wala lang. Etong mga nag-file, makabuang black, mga kababayan, sinasaba. Parang, chill lang. Wala kang naririnig, mga kababayan, na mayroon sa violent reaction. Parang, mission accomplished. Parang ganyan. Napakahudas. Pagiging sufficient in substance ay nasa preliminary stage o unang bahagi pa lamang ng proseso. Kung boboto ang komite na insufficient in substance ang mga reklamo, titigil na ang proseso. Titinyo. So at agad na Titinyo. babasura ang kaso. Para sa Nabasura na Diyos nga. at sa Pilipinas kung mahal. Nabasura Carlo de la na Peña, SMNI News. Samantala, handang ilantad ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ni Mary Grace Piato sakaling magpasya ang Senado na ituloy ang impeachment trial laban sa kanya. Codename lang yan eh. Ano ba itong mga bugok ng mga kababayan na hindi makamove on sa Piatos? Kung nilagyan nila na yung mga kababayan, Agent 1, Agent 2, o Codename 1, Codename 2. Walang issue dyan. Ini-issue lang nila, mga kababayan, dahil Piatos. Nakarelate ang bawat Pilipino dahil kumakain ng Piatos, mga kababayan. Ayon ito sa defense team ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan kay Attorney Michael Poa. Mapapansing isa sa mga batay ng impeachment complaints laban kay VP Sara ay ang mga alias ng umano'y mga tumanggap ng Kailangan ng magpariban ni Poa, no? confidential funds, kabilang na si Mary Grace Piatos. Mistulaan nilang hango ito sa pangalan ng isang sikat na restaurant at isang lokal na brand ng chicheria. Sa huli, Chicheria tiniyak yan, ng Poa na nais nilang sagutin ang lahat ng mga paratang upang mapatunayan na walang basehan ang lahat na ibinabato laban kay VP Sara Duterte. Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maaantala ang mga proyekto ng gobyerno sa kabila ng pag-blacklist sa ilang contractors na sangkot sa anomalya, partikular sa flood control projects. Samantala, ayon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., Ay, nako, si Diverticulite Kids. ipauubayan na Musta ng puwet niya? niya sa mga investigating body ang flood control case. Muling nawala si Bangag, mga kababayan, nagpakita kunwari ng saglit and then nawala ng bigla. Hakbang o habang tututukan ang ekonomiya Baka next napakita niya, mga kababayan, butot balat ng na. bansa. Si Cresceline Catarong sa balita. Balas buhay niya. Mayroong 16 na contractors na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng blacklisting dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. How about yung contractor ni Sandro Kung saan Marcos? 4 sa mga ito ay tiyak na natanggalan na ng lisensya. Ito ang iniulat ni Presidential Communications Office Ayan na namang Undersecretary demonyo, Claire Castro sa Paris briefing nitong Martes. Batayan niya sa report ng Philippine Contractors Ay, kailan tayo Board. mga kababayan, kapag pahinga dito sa pagmumukha ni Claire Pikap. Castro? Ibinahagi pa niya na ayon sa DPWH o Department of Public Works and Highways, mahigit 60 contractors ang maaring maisama sa blacklist. Gayunpaman, inilahad ni Castro na tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit pa Ganyan na lang, mga reporter, ganyan na lang ha, huwag niyong pagsalitain si Claire Castro, i-narrate niyo na lang. magkakaroon ng blacklisting ng mga contractor, hindi raw ito magkaaapekto sa mga isinasagawang proyekto ng gobyerno. Hindi makaka-epekto dahil walang proyekto ang gobyerno, mga kababay, puro ayuda. Paliwanag ng Pangulo, mayroon namang mga matitino at maayos na contractors na magpapatuloy sa mga proyekto. Dagdag ng Sino? press officer, magiging prioridad din ng gobyerno ang pagbabayad agad sa mga contractor na tumutupad ng maayos sa kanilang trabaho. Yung kupit, how about yung kupit? Priority niyo. So, hindi po kailangan matakot ang Ayan, mga ayan. Huwag niyong pagsalatain ang SMNI. Nakakainis yung boses nasa industriya na makipagnegosasyon at makipagtransak sa gobyerno dahil parang baradong ilong, mga kababayan ni Castro, no? ang pangako po ng Pangulo, babayaran po ang lahat mga kontraktor na maayos magtrabaho.
Yung hindi maayos. Thank you. Ngayon ito, inihayag ng Malacanang na ipinauubaya na ng Pangulo sa mga kaukulang otoridad ang usapin ng flood control scandal. Nasaan ang ICI ninyo, ungas? Wala, Tingnan hindi nyo po mga kababayan, yung ICI ni Bangag mga kababayan. Panggulo lang. Wala talagang na idudulot na maganda mga kababayan. Nanggulo lang. Diyos ko Lord. Ngayon, walang resulta. Ang Pangulo ang mga ahensya tulad ng Independent Commission for Infrastructure o Nasaan na yan? Isa na lang ang membro. ICI, Office of the Ombudsman at Department of Justice, katuwang ang DPWH. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga. Diyos ko Lord. Tapos wala na ang nag-iimbestiga na ICI. Yung mga kababayan, si Vince Dizon, walang mapa. Hindi kasali sa Pilipinas yung Ilocos Norte. So wala po, hayaan na po natin to sa korte at sa Sandigan Bayan. Ayon kay Castro, Bakit nag-ICI pa? Kung hayaan mo sa korte. nais ng Pangulo na magtuon ng pansin sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Talagang contradicting itong mga buwisit ng mga bangag mga kababayan At nais niya po, kapag ka po dumating yung araw na magkakaroon po ng press briefing with the MPC, ang gusto niya pong tutukan at mai-discuss sa inyo ay kung paano niya maiaangat ang buhay ng Pilipinas. Iangat. Mas paganda. Ay, nakong buwisit. Hanggang ngayon, hindi niya alam mga kababayan paano maiangat ang buhay ng Pilipino. Malapit na siyang bumaba. Anong ginawa mo for the past 3 years, 4 years? Ngagba. Puro plano pa rin ang ginagawa mo. Nag-iisip pa rin paano maiangat. Hindi umangat, tumanga. Patungkol sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, binigyang diin niyang patuloy pa rin na interesado ang Pangulo sa issue, kaya't ipinagkatiwala niya sa ICI ang investigasyon bilang isang independent body. Tapos, gugurgurin niyo na ang ICI. Kay Castro, hindi tumitigil ang DPWH sa pagsisiguro na ang mga responsable ay mapanagot. Samantala, pinalakay din ang sitwasyon ng ICI na kasalukuyang may isa na lamang na natitirang isa na lang miyembro matapos magbitiw ang ibang opisyal ng komisyon. Sa Adi Castro, ipinauubaya na ng Pangulo sa ICI kung paano nila gagawin ang kanilang mga desisyon bilang isang independent ayusin yung desisyon niyo sa buhay niyo. Panggulo lang kayo body. Kung kinakailangan ng tulong mula sa executive branch, tiniyak naman ng palasyo na magiging bukas ang Hindi ba executive ang palasyo? Executive upang magbigay ng suporta. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging ay wala na puro kaululan mga kababayan pinagsasabi nitong si Castro ng ICI. Destiny pa. Kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay tapos na ang kanilang mission mga kababayan, i-delay Yan lang ang kanilang purpose mga kababayan, i-delay yung investigasyon. Ubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseling Catarong, SMNI News. Tasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano na naman ito inutos si Bangagers. Jungagers. Ano na naman yung mga transport official na pag-ibayuhin ang railway system ng bansa. Ay nako, sarap batukan itong sinabangag mga kababayan Sarap talaga batukan. Ngayon pabida-bida sa railway daw mga kababayan. Tapos siya lang din mga kababayan ang may gawa kung bakit na-delay ang railway system sa ating bansa. Yung subway, yung Mindanao Railway System mga kababayan, yung Bicol Railway System, yung Manila basta North Connector, basta ganyan mga kagalayan, LRT ganyan. Na-delay yan lahat dahil kay Bangag, dahil inuna ang ayuda. Tapos ngayon, pautos-utos Diyos ko Lord, ikaw ang dapat utusan Tama na yung mga pautot Bangagers. Inuulat naman ng DOTR sa Pangulo ang kalagayan ng mga pangunahing proyekto sa infrastruktura ng transportasyon ng gobyerno. Narito ang balita ni Creseline Cataro. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay ating Secretary. Tingnan yung itsura mga kababayan Tsura pa lang. Budol. Tinanggalan niyo na pondo Office Undersecretary Tandaan mo yan. Castro sa Palace briefing nito Martes, inutusan ng Pangulo ang mga opisyal ng DOTR na unahin ang kapakanan ng mga pasahero. Inutil ba yung DOTR mo? Hindi kagaya kay Tatay Digong mga kababayan na pinipili talaga yung mga tauhan niya mga kababayan. Hindi na kailangan utusan. Ito si Bangag, kailangan pa niya utusan, kunwari.
para kumilos. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng railway Competent. system sa bansa. Nagbigay naman ng si Pangulong Marcos Jr. sa kalihim na gawing prioridad ang kapakanan ng commuters. Panatilihing malinis at maaliwalas ang mga pasilidad. Tapos, yung ginawa niya dyan, mga kababayan, ano yung napapabalita na para mamanatiling matiwasay is ipagbabawal niya ang chewing gum dahil naaapakan daw, mga kababayan, ng mga pasahero. At siguruhing Stupid! at on time ang mga tren sa Ano ba itong mga bangag na to, mga kababayan? Ako, Lord. Iniutos din ng Pangulo sa DOTR na tiyakin ang mas mabilis at mas komportableng biyahe, mas maikling pila, karagdagang tren at mas mahabang oras ng operasyon para sa Light Rail Transit o LRT-1 at LRT-2, maging sa Metro Rail Transit o MRT-3. Samantala, iniulat ni Lopez sa Pangulo ang Yan ang kasalukuyang tinunan mo yan rehabilitasyon na ng mga pondo, pasilidad nga. sa MRT Quezon Avenue Station, ang pagpapatupad ng cashless payment system sa MRT-3, ang mga paghahanda para sa cashless system sa LRT-1 yung bubble gum at LRT-2 ngayong taon, at ang rehabilitasyon ng natitirang hindi Ipa-urgent mo yung bubble gum. Baka madisgrasya tayo, makaapak tayo ng bubble gum. ng mga Dalian train para sa MRT-3. Bukod dito, ayon sa Palace Press Officer, nagbigay din si Lopez ng update sa Pangulo tungkol sa kalagayan ng mga pangunahing proyekto sa infrastruktura ng transportasyon ng gobyerno. Ani Castro, Sana ginawa mo yan, bangag, nung umupo ka pa lang. Hindi yung ngayon pa lang, mga kababayan, na patapos na siya. Pinabayaan ng napakahabang panahon, mga kababayan. Biglang nag-astang hero na parang siya ang mag-fix, mga kababayan, ng kamalian siya rin ang nagawa. takdak partial operations ng North-South Commuter Railway sa 2026. Pasalamatan niyo ako at inayos ko itong kapalpakan ko. Para Ganyan sa rutang talaga. Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan. At 2028 naman para sa ruta ng Malolos hanggang Clark. Ang MRT-7 na magturugtong sa Quezon City at Bulacan ay nakatakdang magsimula ang partial operations sa 2027. Ang Metro Manila Subway ay nakaschedule na simulan ang demo run sa 2028. Diyos ko lang, 2028. Yan dapat, mga kababayan, ang demo run. Supposedly 2025 yan, mga kababayan. Hindi pa yan hindi pa yan tapos. Demo. Phase 1 pa lang ata, mga kababayan. Tapos yung full sana 2028, tapos na lahat-lahat. Hindi, nilumpo ni bangag ang pondo. Yung paghukay nila, mga kababayan, pailalim. Inaasahan ng Parang gumagawa ng nagmimina. operations nito sa Hanap siguro ng 2022. Sa nasabing gold. pagpupulong, iminungkahi rin ni Lopez sa Pangulo na pahabain ang visa ng registration ng mga bagong sasakyan sa 5 Pahabain taon ang- para sa kaginawaan ng mga motorista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si President Pahabain Cetaro, natin ang SMNI bituka. Pahabain ng bituka para hindi na mahirapang tumain. News. Samantala, Tourism Secretary Maria Cristina Yan, Maria Cristina Falls. Frasco ginisa at kinumpronta sa Senado. Picture niya, mga kababayan, na narcissistic ba yan si Maria Cristina Falls? Castro? Frasco pala? Parang narcissistic, mga kababayan, no? Gandang-ganda sa kanyang sarili, pati mga tourist spots, mga kababayan, nilalagay ang kanyang sarili. Matapos So, malaki pa ang kanyang itsura kaysa sa umano'y pagiging babad ng kanyang mukha sa mga promotional materials ng Doon ka na lang sa social media mo, Frasco. Wag mong gamitin yung platform ng gobyerno. turismo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Tapos, isa pang mga, mga kababayan, lalo ring mga ulol, itong mga tauhan niya, bilang suporta daw, mga kababayan, sa kanilang amo na si Frasco. Nag-selfie din sila, mga kababayan, nakahalin tulad ng kay Frasco. Tapos pinost din, mga kababayan. Mga gunggong talaga itong mga, mga kababayan, no? Under Marcos administration. Mga tauhan ni Marcos, mga gunggong. Puro Sa kaululan. Senado ang issue kaugnay ng mga tourism materials na umano'y adtad ng larawan ni Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, direktang kinumpronta ni Senator Rap. Yan, mga kababayan. Diyan magaling si Tulpok. Yung mga intrigang ganyan. Expert ni si Tulpo. Go Tulpo. Kalihim, kinestyon ni Pero pagdating sa corruption, tahimik si Tulpo, mga kababayan. Tulfo kung bakit kinakailangan Bakit? It's either kasabwat din. Kasama ka ba, Tulpok, sa tinatawag na kabalastugan sa gobyerno? Nagtatanong lang po.
Dalas makita ang mukha ng kalihim sa mga tourism promotional materials na ayon Kadiri. sa senador, tila mas kahawig ng vlogger kaysa tourism campaign. Ang mga larawang ito ginagawang memes at nagtitrending pa sa social media. Kabilang dito ang larawan ni Frasco sa isang magazine sa Japan, sa isang welcome sign sa isang airport sa Boracay, at sa isang photoshoot na nagpo-promote ng Ay, nako. Oh. Lake Cebu sa South Cotabato. Sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, the 8 wonders of the world, ata yun, Tabon niya. Cave, etc. Mukha niya. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony, which will not sell. Depends Hindi bibenta yan. naman Ano ba ang maisip nito, no? kinalaman maging ang Department of Tourism Walang kinalaman. Ginamit ang litrato mo. Hindi basta-basta pwedeng gamitin, mga kababayan, ang litrato mo without your permission. So, wag mo kaming ululin. Frasco. sa naturang magazine sa Japan. Git niya, ginamit lamang ang kanyang larawan ng walang pahintulot. Kasuhan mo. Yan, mga kababayan, imposibleng walang pahintulot. Talagang pinayagan niya. I did not pay for that magazine. Kahit pa. Pero the fact na nakipag-ugnayan sila sa DOT, siguro hindi ka binayaran ng cash o ganun pa man, pero mayroon silang pabor na nakuha. No government funds were used for that magazine and my consent was never obtained in the Kasuhan mo sila. Sige. Patunayan mo, kasuhan mo sila. use of my image. Pero hindi ko As if naman, importante ka masyado, gagamitin talaga yung image. Ay, nako, palusot. Sayang to si Frasco, bumangag kasi mga kababayan Spokesperson pa naman yan VP Inday dati. sa Senator Tulfo sa paliwanag ng kalihim. So, Ikwento mo sa Para pagong. sila, bakit hindi nyo lang po kontakin ulit sila this time around with your authorization na mag-publish tayo ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas, who we are, Si Baking na nga yan. and what are the places that they can go. Iginit ni Tulfo na ang dapat laman ng mga tourism material ay mga tourist spots, lokal na pagkain at adventure tourism. Mukha Hindi niya, ang mukha ng kalihim o ang kanyang mga groundbreaking activities na Visit. ayon sa senador, hindi naman bebenta sa mga turista. Ang nangyari dyan, ang mga, baka yung mga manyakis, mga kababayan, ng mga, alam naman natin, mga ibang lahi. Where is she? Where is she? We need to go to the Philippines for her. Is this the tourist spots of the Philippines? Pupunta ng Cebu para makita si Frasco. Uy, may asawa yan, ha? What I'm saying Delikado ka, Frasco. Delikado ka. yung presence mo doon, yun sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste. Yan, ginaya ng mga tauhan din niya, mga kababayan, mga gunggong din. In support daw sa kanya. Mga gunggong talaga. Ading parang binudburan ng mga kababayan. Asin yung sugat. Ading insult to injury. Mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po, binabash po kayo. Naging mayor ba yan, mga kababayan? Mayroong nakita doon nung naging local executive yan, mga kababayan. Mayor ba yun siguro? Sa Liluan ba yun? Ang ID, mga kababayan, and then parang model si Frasco talaga. Andun, government ID. Andun din ang mukha niya. Ang dating daw sa kanila, parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote. In fairness, maganda. Maganda, mga kababayan. Pero kahit anong ganda mo, misplaced. At lalong-lalo na, nakibangag ka, wala na. Bantot na bantot ka na, Frasco. Mo o yung mga probinsya ang promote mo versus you promoting yourself. Yung po yung dating sa mga tao. So, sana yung mga Bibamax na lang ni Rafi, matutuwa pa siya, mga kababayan. Matutuwa pa si Rafi Tulfo kung mga Bibamax. Katipid pa ng 250,000. Uli maring iginit ni Secretary Frasco na karapatan niyang makita sa mga destinasyon at materials bilang bahagi ng kanyang tungkol. Karapatan mo? Hindi ikaw ang tourist spots. Mas malaki ka pa sa mga tourist spots Hudas. Kapal mo I ka. have tried to be as present as possible in Present! Pero hindi ibig sabihin ikaw na ang poster girl. our destinations and for our stakeholders. That is the Karapatan extent daw niya. of the duty that I have exercised and nothing more. Sa gitna Nothing ng more. banggaan ng pananaw, nanindigan ang Senado na ang turismo ng bansa dapat ang Pilipinas ang bida, hindi ang sinumang Mukha. opisyal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yan ang epal, no? SMNI News. Samantala, mariing itinanggi nga, kaugnay po sa balitang yan, mariing itinanggi ng Department o ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang alegasyon na ginagamit niya ang kanyang posisyon para sa personal na pagpapakilala. Sa kanyang pahayag sa nakalipas
Vain mga kababayan. Sa 3 taon ang kanyang pagiging visible bilang Secretary of Oh, at for your information, under her leadership mga kababayan, bagsak ang turismo sa Pilipinas. Talagang luging-lugi mga kababayan. Tourism ay hindi para sa personal na exposure. Aniya, ginagawa niya ito upang maging present sa mga komunidad kasama ang Gusto, Lord. tourism stakeholders sa buong bansa. Palusot, Tinalakay rin niya ang Mamor. particular na larawan sa Lake Cebu na bahagi po ng Philippine Experience Program, isang flagship program. Oh, bakit ikaw? Sana yung Lake Cebu ang yung mga isda sa Lake Cebu, yung mga local sa Lake Cebu, at yung mga view sa Lake Cebu. Ikaw talaga? Mukha mo talaga ang ilalagay mo? Tapos yan, ginagaya-gaya ng kanyang mga tauhang mga gunggong din. Ng DOT na naglalayong i-promote ang mga destinasyon sa pamamagitan ng immersive engagements. Tungkol naman sa Philippine Immersive. Topics Magazine sa Japan, iginit ng DOT na hindi nila pinondohan kinimisyon Hindi pinondohan, pero ang nyo? Ex-deal. Oh, may kapalit yan mga kababayan. nakialam sa produksyon nito. Anya, Bakit ginamit ang pangalan, itsura mo? Kasuhan mo sila. ito ay isang independent editorial work na ginawa ng walang DOT resources o intervention. Kahit pa, pero mayroon niyang nagpaalam yan sa'yo. Kung matino ka sana mga kababayan, sasabihin mo, sige, ilagay mo, pero this is, ilagay mo sa cover, itong aming tourist spots. Hindi yung iyong pagbumuka. Isang technical audit group ng Commission on Audit na nag-inspeksyon sa isang dike project sa Oriental Mindoro ang humarap sa pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division. Wala na tayo dyan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.